Lydia Sibayan, and I will be your host for today's icebreaker. In this game, guess the word. I will show you a few words that unarrange, and your mission is to unarrange it. The first one we have MIRPEEXNT. What could that be? I'll give you a clue. It's what scientists do to test their ideas. Got it? Yep, it's experiment. Let's jump to the next word. The next word we have YRVUSE. This one helps us collect people's opinions. Any guesses? That's right! Survey. The next word we have NOTIVREABROS. This one's long. We do it carefully when watching how something works. Yes, observations. The next one we have. This is a set of written or printed questions used to collect information from people. And our last one. What do we collect, sort, and analyze? Right again. Data. Fantastic job guessing the word, researchers. These 5 words, question, survey, experiment, observation, and data are the building blocks of every great investigation. Now that our brains are warmed up, let's jump into today's lesson and see how these pieces fit together. Good day to all viewers. My members and I are here to give you a lesson regarding the topic we will discuss in this video. The topic that we are going to discuss are gathering of information from survey, experiments, or observations. Do you guys know what is a survey? Here. A survey is a data collection tool used to gather information about individuals. Dito, ginagamit po natin ito para makakuha tayo ng informasyon o makagather tayo ng information from individuals. Sa survey po, importante po na gumamit po tayo ng makatotohanan ng information. More on factual information lang siya. Ganon din po sa mga survey takers po. Gumagamit po din sila ng opinion nila o sumasagot sila ng opinion nila. Pero dapat yung opinion na po yan is makatotohanan po. We have 4 types of survey. We have cross-sectional survey. Cross-sectional survey, ito po is dito po tayo nagbibilang ng mga tao na nag-take po dun sa survey natin. Dito po is, binibilang po natin dito kung sino po yung exposed, not exposed. Ganyan po yung example niya. Dito po, one specific point in time lang po natin siyang ginagawa. Ibig sabihin, isang beses lang po natin siyang ginagawa. Isang beses lang po tayong nag-o-observe or nagbibilang dun sa nag-take ng survey natin. Ito po yung cross-sectional po is, ito po yung easy way po na makagather ng information and less time po tayo. Hindi na po natin kailangan pa mag-take pa ng several time kasi one specific point in time lang po siya. Dito po sa longitudinal survey, several point in time po natin siyang ginagawa. Ibig sabihin, maraming po tayong beses mag-o-observe. Ibig sabihin, hindi lang po isang beses, hindi lang po siya one specific point in time. Ibig sabihin, maraming beses po tayong mag-o-observe. May months, may year. Dito po, mahirapan po tayo mag-conduct ng survey kasi kung tayo ay isang researcher, is kung ang deadline po ng research natin is malapit na, mahirapan po tayong gamitin ito as a research design, ang longitudinal survey. Kasi several point in time siya, ibig sabihin paulit-ulit pa natin siyang gagawin. Unless po dun sa cross-sectional survey na isang beses lang po tayo gagamit ng survey or isang beses lang po tayo mag-o-observe. Pangatlo, we have descriptive. Dito po sa descriptive, ino-obserbahan po natin ang current condition or attitudes ng mga survey takers natin. Dito nag-observe po tayo kung ano po yung current conditions nila, kung sila po ba ay, kung ano po nangyayari sa buhay nila, kung ano pong
kung ano po yung attitudes nila. Dun po is, inoobserbahan po natin gamit po ang descriptive. Sa descriptive po, pwede pong pagsamahin ang cross-sectional descriptive as a research design po. Kasi mas mapapadali po ang ating survey kung pagsasamahin po natin tong dalawa. Pang-apat, we have analytical. Dito po sa analytical, we examine two variables po to test the hypothesis po. Ibig sabihin, kailangan po natin ng examination. Dito, nag-i-examine po tayo ng tao ng two variables. Kunyari, ang edad at ang kita nila. Ito po ang example ko is para po sa mga employees na para po sa mga workers. Kunyari po, ang edad po nila ay nasa 50 pataas na. Diba po, ang retirement natin is 60 na. So, pag 50 na po sila, is binabawasan po yung mga gawain nila sa isang kumpanya. Sa pagbawas po ng gawain nila, nababawasan din po yung kita nila. Ibig sabihin, dito po, ni-examine po yung kanilang ini-examine po ang two variables. So, ibig sabihin, ang edad at kita, ini-examine po yon. Ganun po kapag analytical. Ini-examine po yung two variable to test hypothesis po. An experiment is a procedure carried out to support, refute, or validate a hypothesis. Experiments vary greatly in goal and scale, but always rely on a repeatable procedure and logical analysis of the results. There also exist natural experimental studies. Pag nagko-conduct tayo ng experimental test, it just means na meron kang claim or idea na gusto mong patunayan na tama o mali. Pwede rin na pag meron kang evidence, pwede mong gamitin ng experimental test para suportahan yun para mas ma-strengthen pa yung claim mo. What is an observational study? An observational study is a research that gathers data by simply watching or recording a phenomena or events without the researcher influencing the variables. We have 4 processes in gathering information through survey. Number 1 is determine your objectives. By this, dapat malalaman mo kung ano ba dapat yung mga goals mo, kung ano ba dapat yung mga makukuha mo doon. By this, alam mo dapat kung sino-sino yung mga tatanungin mo, kung ano-ano ba dapat yung data na makukuha mo na magiging beneficial sa gagawin mong survey. Number 2 is define the populations. Ito naman yung mga sino-sino ba dapat yung mga tao na tatanungin mo. By the population, sila yung mga tao na gusto mong i-observe, sila yung mga tao gusto mong kuhanan ng informasyon. The number 3 is create a data analysis plan. Pagkakuha mo ng mga data, dito mo naman sila i-organize. Pagka-organize mo sila, i-sort out mo sila kung ano ba yung pinaka-least na important sa pinaka-most important para sa data, para sa survey na gagawin mo. The number 4 is designing the survey. Dito na mismo yung gagawa ng survey. Napasok dito yung paglalagay ng question, kung paano ba dapat yung format ng question. At sa paggawa ng survey, dapat maging malinaw lang siya at dapat easy lang siya para mas madaling masagutan ng mga magsasagot. Most surveys collect the following information. Demographic of respondents. Ito yung basic information ng mga taong sumasagot ng survey, including age, gender, income, at level of education. Una na dito yung open-ended. Ito yung mga tanong na hinahayaan ang mga respondents na magbigay ng sarili nilang sagot. Example na lang dito, what do you like best about your school? Dito pwede sagutin ng students na mabait ang teachers o maganda ang facilities. Pangalawa, close-ended. Ito naman, yung may mga choices na pwedeng pagpilian ng mga respondents. Example na lang yung, what is your favorite subject? Math, science, language, or history. Pangatlo, ranking. Ginagamit ito para malaman kung alin ang mas mahalaga para sa respondents. Example na lang, rank the following from most to least. Important. Clean room, quiet room, fun room, o lively room. Nakikita dito kung ano ang top priorities
o preference ng mga tao. Pang-apat is rating scale. Ito yung type ng tanong na may scale kung gaano ka kasang-ayon sa isang statement. Example na lang dito, having gadgets improves my interest in my studies. Choices, strong disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree. Step number 5, pre-testing. It ensures the quality of responses that you look for problems such as a badly phrased question and missing response categories. Ito naman po yung pagtapos niyo na po yung survey questionnaire niyo po, pre-testing niyo po siya or papatry niyo po siya sa mga bilang po na respondents para po if may error po kayo sa or may maling sentence po kayo na pwede niyo po siyang mabago or mapalitan po ng mas maganda pong question para doon. Step number 6, conducting the survey. There are different ways to distribute a survey. First, send by email. Or second, ended or advertised on a website or apps using a link. Ito naman po yung kung paano nyo po i-conduct yung survey nyo, paano nyo po siya i-distribute. Pwede pong isa-send nyo po sa email, dun na po masasagutan. Pwede rin po sa website or sa mga apps po. Tapos pwede rin po kayong send lang po ng mga link, tapos doon na po nila sasagutan. Or pwede rin naman pong yung in personal po, kayo po mismo yung magkakonduct ng survey nyo sa mga respondents. Step number 7, data analysis. Karamihan sa mga tulad sa survey ay kinabibilangan ng mga basic statistic and simple data analysis. Option sa pagsusuri ng data, dapat ding suriin ng mga mananaliksik or researcher ang paraan ng pagkuha ng mga respondents sa survey. Step number 8, reporting result. The last step is to report survey results depending on the purpose of the survey. It might do things like write a report, yung susulat po yung report, present the result in a meeting, use the result as a part of a larger research project. Ways of interviewing respondents. First, in-person interviewing. Ito yung face-to-face interview kung saan nakikita ang respondent at interviewer. Example, isang teacher ang nag-i-interview ng mga students sa school para malaman kung ano ang mga problema nila sa online class. Number 2, telephone interviewing. Ginagawa ito sa pamamagitan ng tawag gamit ang cellphone o landline. Example, isang company ang tumatawag sa customers para tanungin kung satisfied ba sila sa produkto. Number 3, online interviewing. Dito ginagamit ang internet, gaya ng Zoom, Google Meet o social media chat. Example, ang researcher ay nag-i-interview ng respondent sa Google Meet tungkol sa mental health awareness. Number 4, mailed questionnaire. Ito yung survey form na ipinapadala sa respondents sa pamamagitan ng email or postal mail. Example, ang isang university ay nagpapadala ng email survey sa alumni tungkol sa employment status nila. Types of observational method. There are different methods for gathering information through observation, including cross-sectional method. This method collects data and observes relationship once. It's generally cheaper and less time-consuming. 2. Cohort method. First, we This can do some involves tests following by people yourself. with similar Ito po, pwede characteristics niyo pong over gawin an din extended ito. period of time. It's useful when collecting data on occurrences that happen over a long period of time. Third, case control method. This involves creating cases and controls and then observing them.
cohort method follows people with a similar characteristic over a period advantageous when collecting data on occurrences that happens over a long period. Fourth, ecological method. This studies a population instead of individuals. It saves times and money because data is already available.